Kain na, mukbangers ya. Mabubulok na kasi to. Ano nga ako. Kasi kainin pa ng iba. Sayang. Nabi akong gulay. Pipino, sinasama ko sa ginisa. Sarap naman. Ito tira kahapon. Ito naman itlog. Naligang ko ng asin at kamatis para mukhang itlog maalat. Ito naman yung mga gulay, mabubulok na sa rep. Niluluto ko. Kasi 2 linggo pa bago dumating yung mga amo ko. Hindi naman ito makakain. Hindi na kain ng gulay. Ang amo ko lang lalaki. Hindi naman nagpapaluto. Hindi mga ginayat naman ako na gulay dun. Kainin lang natin. Ready pa. Hindi akong pakaman. Hindi kasi kita. Sa mga gusto mag-apply dyan ha, magsabi na kayo hanggat maaga pa. Para ano kayo ng mga bate. Sayang pa. Akong pakaman. Diba? Kaysa mag-test kayo diyan, maliit naman ang sahod. Tapos, pinapagalitan din mo kayo mga nagiging amo nyo. Try nyo dito sa abroad. French fries. Tira. Tira to kahapon. Malay nyo naman, nandito ang swerte nyo. Diba? Mas okay pag may utang yung nag-apply. Alam niyo kung bakit? Mas inspire. Mas inspire sila. Tamo ko nung nag-abroad. May utang. Nung una, wala talaga akong utang. Hindi ako marunong mangutang. Nung naging 2 yung anak ko. So, meron ako ng mga utang-utang. Kasi nga, alam niyo na, pag may partner kang pabaya, hindi kayo. Tsaka marin yun, hindi ang swerte niya. Sayang din. Sarap din yung pipino. Masarap. Para ka kumakain ng sitaw. Panlasa ko ha. May kanya-kanya tayong panlasa. Pag nag-apply ka sa Middle East, libre lahat. Kahit Malaysia, libre lahat. Ang alam ko ang Malaysia, malaki na eh. Parang kulang-kulang 30 na. Dahil tinaas daw doon ni Bongbong nung pumunta si Bongbong. Napanood ko lang. Malalaman nyo naman yun sa agency. May mga gusto dyan. Hindi masamang mag-abroad. Hindi masamang sumubok mag-abroad. Naiisip nyo lang baka mahumsik kayo, ganito, ganyan. Pero, ang palagi nyo iisipin ng pamilya mo, ng mga anak mo, magulang mo. May inspire ka din naman. Dadaan lang ang homesick mga sa una, 1 buwan, 2, 3 buwan mo, halos hindi ka na naiyak. Okay ka na. Tapos, dadaan ng maraming araw. Lalo pag mag-isa ka katulad sa akin. Dadaan ng maraming araw, tapos bigla ka na lang ma-homesick. Hindi naman mawawala yun. Kapag abroad. Dadaan ng homesick, pero so isa na yun ng mga 3 buwan. Dadaan na lang yan sa'yo pagkatapos mo umiyak. Kinamamayaan, okay ka na ulit. Ganun lang. Ako pag dinadaanan ako ng homesick, yung ginagawa ko, pagkatapos kong umiyak, nanonood ako ng mga masasayang video. Kaya nga mahilig akong mag-content ng mga masasaya, diba? Kasi pag hindi ako nanood nun sa maghapon, iiyak ka talaga. Pero kaya manood ka ng K-drama, C-drama, short drama. Kung ano yung makakapagpaano sa'yo. Kung ano yung makakatanggal ng homesick mo. Swerte mo, pag napunta ka sa may day off, depende kasi yan sa amo. Katulad sa akin, walang day off. Minsan 3 buwan na bago ko pa maghilayan ng labas, pupunta ako sa ibang bahay para maglinis. Kaya kasama nila ako, yun lang. Pero wala akong day off. Ayos lang din naman sa akin. May wifi naman kasi ako, tsaka cellphone. Kaya okay lang sa akin, wala akong day off. Sabi naman, bibigyan na ng day off. Kung bibigyan din naman ako ng day off, paghapon na din akong tulog. Eh, nakakatulog naman ako dito eh. Mahaba naman ang pahinga ko pag walang bisita. Pag may bisita, doon ako nagpapawala. Okay lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pag-abroad pa, swertehan. Pag ang kami madamot, yung mga tira, kunin mo. Alam mo malinis, kain mo. Pag mga hindi nakatingin, kumuha ang pagkain sa rep. Pag may camera, tapos pinagalitan ka, sabihin mo, bakit hindi nyo ako pinapakain ng ayos? Kung ganito na naman pala, balik nyo na ako sa agency. Pag ganun pala ng ginawa, sumbok kayo sa agency. Kung hindi umaksyon ng agency, post nyo sa Facebook.
Yung technique doon, mabilis silang a-action. Pag ipinost nyo sila, tapos nakatag sila. Una, pag hindi kayo na magandang trato sa inyo, para gusto nyo mabagong magsabi kayo sa agency sa Pinas, sa agency nyo dito. Pag isang linggo na ito, hindi pa rin kayo inaksyonan, ilang araw na, post nyo sa Facebook, pagtatag nyo. Hindi naman yan mga magkaya sa pagkilos ay kung hindi nyo, kung hindi nababiral. May mga ganong agency, meron namang mabilis. Yung agency kong tapayo. Alam ko nakauwi na yung kasabay namin 4 na nakauwi. Parang 3 buwan pa lang sila o 4 na buwan dito. Nagka-problema kasi yung isa high blood, yung isa, basta may mga problema sila sa amo nila. Basta valid ang reason mo, nakakauwi ka. Pero kung ako sa inyo, kung trabaho pinunta nyo dito, kaysa umuwi kayo, magpalipat kayo ng amo kung di maganda ang unahan nyo. Magpalipat kayo. Ganun lang ako kasimple. Matulad sa pinagdaanan ko 2019. Namamaltrato yung una kong amo ng bubuk-buk, di ba? Kaya ang ginawa ko, nagpalipat ako ng amo. Awa ng Diyos, kulang-kulang 3 taon ako dun sa pangalawang amo, di ba? Pag malas ka sa una, swerte ka sa pangalawa. Pag hindi ka pa swerte sa pangalawa, try mo sa pangatlo. Pag hindi ka nag-swerte sa pangatlo, umuwi ka na. Kasimple yun. Kaya sa mga gusto mag-abroad dyan, PM niyo ako. Dun sa isa kong account ha. Huwag dito at hindi ko ito binubuksan. Marami ritong buriw-buriw na nagme-message. Dun sa Marimar, yung lagi nakatatat sa mga video ko. Hindi niyo ako message. Libre naman lahat, basta hawak niyo ng PSA at ID na valid. Libre naman ang pamasahe, pagkain. Lahat ng lakad niyo ay libre. Pero kung gusto mo kumain ng Jollibee, budget mo kayong pagkain sa accommodation, gusto mo ng Jollibee, sariling pera mo yun. Kung gusto mo ng Jollibee. Alam mo, nakabudget ang pagkain ninyo, gusto mo ng Jollibee, sarili mo yung gano'n lang yun. Katulad ko, kung gusto ko noon, napunta ako sa labas. Nabili kami ng amin, sarili pera mo. Sige na, tapos na ako kumain. Basta yung mga gusto mag-abroad, PM lang.